Kung di ka man lang magpakatapat diyan, hey, sa barangay at trabaho mo, anong karapatan mong isipin na pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng mga bansa? Kung di ka nga makapagpakatapat, hey, tapat na ipinapangaral ang salita ng Diyos sa mga kapitbahay mo, trabaho mo, sa araw-araw, sa mga lugar na pinupuntahan mo, paano mo iisipin na pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa isang syudad o isang bansa? Hindi niya yan gagawin. Mapapangako ko yan, hindi niya gagawin. Kung sa maliit tapat ka, pagkakatiwalaan ka ng marami. Sabihin ko sa iyo, sa lahat ng tirahan ko, lahat ng kapitbahay ko na ligtas, gumaling, nilapitan ko sila ng kusa. Pag nakikita ko sila sa tabi ng kotse, kumusta? Anong balita? Panginoon, bigyan mo ako ng salita. Bigyan mo ako ng salita, Panginoon. O kuya, ate, may meniscus ka sa kaliwang tuhod mo, di ba? Higit 3 taon mo na yan. Paano mo nalaman yan? Tingnan mo to ate, tingnan mo to. Ama, boom, dinala ko mga kapitbahay sa bahay namin. Oy pare, nandyan ka na. Oy pare, may PTSD ka? Naku pare, ano ba nangyayari sa mga Pinoy na to? Pare, pwede ba kitang ipanalangin? Pasok ka sa bahay ko. Lahat ng kapitbahay ko, saan man ako pumunta, saan man ako pumunta, saan man ako pumunta, tinatanggap nila si Jesus. Tinatanggap nila si Jesus. Tinatanggap nila ang apoy ng banal na espiritu. Saan man ako pumunta, naging tapat ako. Naging tapat ako sa maliit sa kapitbahay ko, sa pamilya ko, sa lahat ng nakasalamuha ko. At dahil naging tapat ako sa maliit, binigyan ako ng Diyos ng mga bansa. Isinasaayos ng Diyos ang mundo ngayon sa kanyang tunay na natitira at walang makakasagabal. Walang religious demonyo, walang Jezebel, wala.